from the point of view naman ng ating Philippine Coast Guard, ma'am, mga paghanda at pag-aalerto dito sa inaasahan na posibleng pagbagsak ng mga debris nitong rocket na nilaunch ng China. Ang sabi po 6:14 between 6:14 to 6:42 p.m. Monday, August 4, 14 nautical miles na mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Yes, ma'am. From your end, sa Coast Guard po. Yes, Sir Alan. Nung na-receive po natin yung advisory from the Philippine Space Agency, although ng time na yun, nagbigay po sila ng dalawang drop zone, the possible drop zone. Initially, ito po yung Puerto Princesa, Palawan na nabanggit po ninyo. Opo. And meron pong second drop zone. Ito po yung sa 42 nautical miles northwest of Zamboanga City. So that's the two initial drop zone that we receive. So ang ginawa na po natin kaagad, we inform yung district concerned po natin, yung regional office na nakakasako po sa area na nabanggit po. And we also inform lahat po ng barko na posibleng maglayag sa area po na yon, na kung pwede ay umiwas po at maging mapagmatsyag po sa posibleng pagbagsak po nito mga rocket debris. At the same time po, Sir Alan, we also inform yung coastal communities, lalo na yung ating mga fishermen na pwedeng dadaan po sa area na posibleng pagbagsak at saka yung potential hazards po nito mga rocket debris na ito. So we were able to inform all the concerned stakeholders dito sa potential drop zone na ibinigay po sa atin. Ayun. So, dalawang potential drop zone. Pero, more or less, ang oras ng dapat pagiging alerto ay the same. Pasado alas 6 ng gabi, Lunes, August 4, sir, ay, ma'am, Captain Noemi. Yes, tama po yan, Sir Alan. And we also give advisory na po sa itong mga area na ito. Ayun. Okay. Of course, syempre hindi maiwasan na maaaring may mga kababayan tayo, mangingisda, pumapalaot, o yung iba pang mga namamasyal, nasa dagat, na maaring, teka, may bumagsak doon, lapitan nga natin. Yan, I understand, meron ding mahigpit na tagubili ng ating Philippine Coast Guard kung sakali. Captain Noemi, ma'am. Yes, tama po yan. So ang ating pong tagubilin, pag may nakita po silang mga debris, ay umiwas po at lumayo at itawag po kaagad sa Philippine Coast Guard kasi may mga possibilities, Sir Alan, na it may contain some toxic substances, di ba? So ang ating advice po sa kanila, once they notice a debris sa kanila pong dadaanan, dahil usually ito naman pong mangingisda talaga nakakakita, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. We give them our hotline number for us to notify in case na may makita po sila mga ganong mga bagay. Ayun, okay. Yung binanggit nyo, yung mga posibilidad na itong mga debris na ito may contain toxic substances dahil nga po ito'y mga fragments ng rocket at ito'y galing sa kalawakan, Captain. Tama po yan, Sir Alan. Okay, so kung sakaling merong grupo ng mga mangingisda na may makitang ganito, ano ang dapat nilang gawin, ma'am? Una ay wag po nilang hahawakan, and then once na makita po nila ay itawag po nila kaagad sa Philippine Coast Guard. Sir Alan, if I could take this opportunity, Yes, opo, please. I can give our hotline number. Opo, please. Para ito po ang tatawagan nila. Okay. So ito po ang aming number, 0966-217-9610 and 0927-560-7729.